Hello, welcome kamo sa atong nga programa Baranggayan. Ako gali si Engineer Rooney Albao. Adlaw subong is July 2 of 2026, 10:47 a.m. Sige. Are ang pag-istoryahan ta subong sa sini nga kaagahon. This is actually about sining programa at tupad program violation. Amo ning pinakauna nga programa naton may palayag about sa tupad kadamo sing mga topiko nga aton pagadal-on diri senaryo by senaryo aton paga-diskasan. Okay. Before anything else, ari anay ang mga importante nga mga pahandom. Mighty C, Alkaline, nga Vitamin C. Ako si Anika, layan ko mangingi kay Galing, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, ko ang may PC. One pack of times. One week lang, nag-ayaw ng TI ko. Salamat sa may C. Mighty C, mabaka sa mga butika. Okay, sige. Padayon kita sining atong programa tupad program violation, mga friends and relatives, irregularities kag an abuse in the implementation of the tupad program. Ang tupad program ayo ining programa tulong ini para sa mga beneficiaryo ining mga tao least advantageous, mga displaced kag medyo mga pumuluyo nga wala gid pigado gid. Ang gobyerno naghimo sini nga layi para mabuligan ining mga disadvantageous kag mga displaced nga mga individual. Okay. Unang mga violation na i-take ta sini mga friends and relatives is about ghost or fake beneficiaries. Pag sila nga ghost or fake beneficiaries, gina-include bala ini nila sa ila mga listahan. Pag siling ghost ganiti, wala non-existing or mga fake na mga beneficiaries. Ang ini mga ngalan, gindugang without even the person's knowledge. Kay ini nga ngalan, gin-intra nila, pero ang individual mismo, wala na kay balo nga ang ngalan niya, gin-intra diri sa tupad program. Kung kaysa ang mga relatives kag mga friends sang mga opisyalis sang barangay among ginatagaan priority mga friends, ang mga deserving workers siya hindi kasali. Buti nga nun ang mga dapat buligan sining tupad program sang gobyerno hindi ya kasali. Medyo deprived sila mga friends and relatives. Okay, sige. Istoryahan tanak diri ang mga bagay-bagay. Amoy na ang senaryo number 1 kag lantawon tabala kung ano kabalo ka ang problema babalaan naton ang solusyon kung makaintindihan ta ang problema. So amuning problema nga dako, like for example, ni si Juan de la Cruz nag-obra na ang aran sa lista but wala iya gaobra mga friends and relatives. So ang barangay official gindugang ang iya ngalan kay tungod kasin ini sang barangay official or pakaisa sang barangay official. Ang worker is overseas kag unaware siya nga ngalan niya aradra sa listahan. Ang kinanglanon sa mga tao, buti nga ang mga tao gid nga kinanglan sining tupad program sang gobyerno, wala yan na include kundi atuya ang mga tao nga ghost kag mga piki nga mga tao. So makita naton nga ang listahan hindi accurate kay nga may mga ghost inadra,
may mga nakalista pero ang ngalan nila, ang lista ngalan nila pero ang individual wala nakahibalo. Itong kakatabo sini may naga-withdraw sang ilang ngalan may mga pamaagi dira kung paano nila mabaton ang ngalan bisan ato ka sa abroad, himuan lang ID effect nila ang imo identity, himuan ID nga piki, may picture, may barangay residency certificate, may barangay indigency certificate, pero actually ang individual nga concern atuya sa abroad. So himuan lang ina nila nga ma-withdraw ang among kwarta kung kaisa sa bangko ini nagaagi mo, kung kaisa may mga protocol nga ginapaagi mismo sa mga pay station, like for example sa GCash or sa mga iban nga mga bangko, mga friends and relatives. So hibalaon ta sina diri no, kay ni sa kadamo nga mga violation ang ginahimo sang mga barangay. Okay, violation. Ini nga senaryo, ang violation sinedre inclusion of ghost or fake beneficiaries. Amo ini ang nila, ang violation mostly, ang ginapasulod ya tiara nepotism kag favoritism in selecting workers. Buti nga nun, parintisang mga barangay official, tagaan nila pabor ang ila mga friends kag mga kaparintihan. Kung lang taon to sinadi, discrimination in giving work opportunities. Kay nga ang discrimination, kay ang tuod-tuod yang nga supposed to be magabaton sang tupad program, hindi makabaton kung di didto atuya ang mga ghost or ang mga tao sa abroad. Kay ila lang nga ngalan ang ginagamit, kung kaisa piki pa nga mga dokumento ang ginagamit mga friends and relatives. So, diri makita mo nga ini nga violation, gina-deprive ang mga pumuluyo ng equal access and fairness. Isa pagid ka violation sila diri, simple lang ato nga nga senaryo, pero abuse of discretion and beneficiary selection. Okay. So kung may violation, supposed to be, may mga penalty, mga friends and relatives. Ari mga legal provision, no? Nga ginahambal sing lay. Kita dire, law kita, gabasi kita permi, sa laws and regulation, nga ginahambal sa aton nga konstitusyon. Diaryo, Republic Act 10931, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ang ang gina-violate sang mga barangay official sa sining mga senaryo. Ang isa pa, Republic Act 6713, Code of Conduct and Ethical Standards. Gina-violate man sang amo mga barangay official ang iyasang duly nga mga guidelines sa mga pagpili sa mga beneficiary. Damo pagid na nga mga DILG, memorandum circular, kag on good government amo ni ang gina-violate sang mga barangay official. Okay, so amo nang mga legal provision. Ano bala ang mga civil liabilities pwede maipataw sa mga barangay official? Liable sila for damages suffered by the excluded workers. Tiyamak mo, pigado ka na, indigent ka, tapos hindi kaya makabato, hindi gintagaan niya sing privilege ang mga parinti, no? So ghost beneficiary kag mga fake documents, mga friends and relatives. Ang iban pa nga civil liabilities ini, mga
paid benefits may be recovered. Balik niya. Kaya nga, ang mga ghost dyan, supposed to be, ghost ng mga beneficiary, hindi na niya makabaton. So kung mabalaan after investigation, nga gin-deprive ato nga individual, like for example, itong individual magreklamo, nga wala siya pasulod sa among nga tupad program, kay tungod ang gintagaan sing priority ang mga parinti sang mga barangay official. So, i-refund ang salaries nga gin-receive sa mga unlawful, like for example, ghost beneficiary, pangitao, nabi kung sino nga ghost beneficiary, gali kay ang nakakuha sang amo nga total or partial nga kwarta, mga parinti sang barangay official or barangay official mismo. So dapat ibalik ini, i-refund ang mga ibalik bala ang mga kwarta nga nakuha nila pinaagi sa ghost nga mga beneficiary. Pwede man ini nga ang korte sang lokal maga-order sang restoration of rights mga friends and relatives. Okay. Ano pa nga mga penalty nga pwede ipataw sa mga barangay official? So ariyo, may mga may mga administrative nga liabilities ang mga barangay official nga nagahimo sining mga ghost beneficiary. Number 1, reprimand or written warning. Warningan ini sila mga friends and relatives. Okay, sige, padayon kita. Reprimand, tapos suspension, sining mga barangay official up to 30 days. Pag nakita nga ining ginahimo nila, nag-create sila sing mga piki nga mga ngalan gamit ang mga ngalan sa mga parinti nila nga sa abroad. Hindi man makakulikta ina kaya to sa abroad mo. Sinong gakulikta? Ang mga nagamanyo obray, mostly sinadre ang ginaigo mga friends ang makabaton sini mga barangay official mismo. Isa pa ka mga sinadre disqualification from handling the program. Hindi na siya papaagyon ang tupad sa iya, mga friends and relatives. Ihatag siguro sa mga kagawad or sa iban nga mga membro sang council nga amo ang mag-supervise sa pag-handle sining tupad program. Posible mga administrative case ni removal from position. Medyo worse na gini ang matabo sa mga barangay official nga i-remove sila sa ilang posisyon, mga friends and relatives. Okay. Ilista nga record of offense na against sa ila. May mga warning letter or reprimand letter nga ipataw sini. Of course, may knowledge man ang DILG kag ang local government, mga friends and relatives. Now, may cafe furnished sila sang mga reprimand warning or reprimand letter sa sining mga opisyalis. Okay. Ang pinaka-final, of course, ang pinaka-final sinadire ining ining pinaka criminal case, mga friends and relatives. So magsiling kita nga criminal case inade, violation of Republic Act 100931, kag ang mga penalties ni imprisonment kag pina or multa, perjury man ni or falsification, kay nga gina-falsify nila ang mga ngalan sang mga beneficiary mo.
ginahimuan nila sang fake nga resident certificate bisan nga sa abroad pang individual, ginahimuan nila sang residency certificate kag indigency bisan abroad pa to damo kwarta. Ha? So falsification of public documents, perjury pa, kag posible magkaroon sila sa kaso sa DOJ or sa ombudsman, mga friends and relatives. So amo ni ang gusto ta ihatag sa aton mga pumuluyo sa sini nga mga senaryo nga nagaabot sa mga barangay, mga friends and relatives. Okay, no, sige. So, in short, kung ikaw nga barangay opisyalis, nagahimo sining mga senaryo, nagapasulod sa mga ghost ng mga beneficiary or mga gahimo sa mga fake nga beneficiary pinaagi sa paghatag sa mga piki nga indigency kag mga residency at ibuyas Bombay mo lang kay nga kadamo sing mga penalty nga ihatag sa inyo. So, before anything else, ari anay, dugang nga mga pahanumdom. TTX 500. Dennis Antonio, taga Kabakungan. Mga blood sugar test. Ilan tong score ganito? 470. Tiko 2 sa gabi, 2 sa Pila na lang yung mga blood sugar? 160. Ilog ang masang TTX 500. Tested and proven, the best get ang TTX 500. TTX 500. Okay. No, so salamat sa inyo pag-upod sa sining programa. Kabay nga ang Diyos magpakamaayo sa aton, maghatag sa atong kaalam sa paghibalo ang aton mga rights, mga kinamatarong bilang mga residente sang tanan nga mga barangay. So sa tanan nga mga barangay official nga nagahimo sini, kwidaho kay kadamo gid nga sibuyas Bombay ang dapat ninyo kaunon ang magapinitensya kamo. No? Number 1, hindi kamo nami sa mga pumuluyo kay nga ginapili nyo lang ang magabaton sang tupad program. Saliwat, salamat kag mayong adlaw sa inyo tanan-tanan.